kabarangay. Kung natatandaan nyo po sa unang part po nung ating probiotics making ay natapos natin pong ilagay yung lactic acid dun sa breast milk natin. Ito po yung unang araw. Opo, nung gabi po kasi natin ginawa yun, kaya po gabi na rin tayo nag-shoot ngayon. Para po maipakita sa inyo, ito po yung first day. Yan po, kung mapapansin ninyo, lumutang na po siya. Oh. Kaya pong isang nito, matitsak natin, good po yung ating pagka-ferment doon sa lactic acid para ron sa gatas. Yan po, walang nangyaring kontaminasyon. Yan po, kung maanin nyo, humiwalay na po yung gatas. Yung pong gatas, parang naging keso sa ibabaw. Unang araw pa lang po yan, ha. Opo, unang araw pa lang yan. Yan, sabi natin, 48 hours to 72 hours. Ganun po ang kabilangan. Kung sa 48 hours po, okay na. Mas maganda po dahil po mas magagamit natin ng mas maaga yung ating probiotics. O magagawa po agad natin. Kaya po everyday i-update ko po kayo dito sa ating labs. Opo, labs po ang tawag dito. Kaya hintay-hintay lang po kayo. Ito po ang day 1. Day 2. Isang magandang gabi po ulit mga kabarangay. Ito na po na ang ating day 2 sa ating gatas na sa lactic acid na gagawin nating probiotics. Kung mapapansin po ninyo, nagkeso na talaga siya. 2 days pa lang po yan. Ikot natin. Yan po. Talagang humihiwalay na po yung tubig niya. Yan, nag-aano po yung ilalim. Yan. Doon sa gatas, talagang kultang-kulta na po siya. 2 days pa lang po yan. Bali, 48 hours pa lang po. Ngayon, yan po ang ating update dito sa ating probiotics na ginawa. Yan po. Yan po yung ibabaw niya. Parang leche plan yung ibabaw. Kaya po, mga 2 araw pa po siguro. Kaya po ng 4 na araw. Kaya po, bukas, update ko po ulit kayo kung ano. At iintayin din po natin kasi po, minsan sa pang-4 na araw, doon po lumalabas yung contamination. Kaya po, lagi natin siya titingnan. Yan po, titingnan natin lagi kung may nag-mold siya na berde, itim, yung po yung black mold, green mold. Ibig po sabihin ng contaminated. Pero po, so far, in 48 hours, wala naman po. Yan po. Kaya po, masasabi natin good yung ating labs na ginagawa. Yan po, ayan o. Update ko na lang po ulit kayo after ng 24 hours ulit. Para po makita nyo po kung sakaling kayo po gagawa, makita nyo kung ano yung nangyayari. Saka nga po pala may kakaibang amoy na siya ngayon. Parang amoy keso na hindi na i-rep. Pero po okay lang yon yung amoy na yon. Dahil po doon natin ma-determine na talagang buhay po yung mga good bacteria. Dahil po kung yan ay bumaho ng mabaho, ibig sabihin po, hindi po, patay po yung good bacteria. Kaya po dito sa tissue na to, nakakapasok po yung good bacteria. Hindi po masyadong mahigpit yung pagkagoma natin. Tapos po hindi siya napapasok ng langgam o ng anuman pong kulisap. Ayan po, update ko na lang po ulit kayo bukas. The next day. Mga gandang gabi mga kabarangay. Day 5 ng ating labs. O yung ating ginagawang probiotics. Ito na po yung ating labs. Kaya po natin siya nga pala pinaabot ng 5 days to 1 week. Dahil po ang natural lang ay 72 hours.
ako po, pinagagawa ko po 5 days hanggang 6 days. Kasi po, kung mapapansin ninyo, ayan po. Yung pong gawin natin yan, purong gatas po yan. Mula ibabaw hanggang taas. Sa pangalawang araw po niya, lumutang na siya agad. Naging parang ng keso. Ayan po, kung mapapansin ninyo, parang keso. Ayan po. Ngayon po ay day 5 na siya. Hinahanapan po natin siya ng green molds, black molds. Wala naman po. Kaya po ang i-conclude natin dito sa ating ginagawang probiotics ay good labs po ito. Ayan po. Kaya po bukas yan, at pagka hindi po tayo masyadong busy, gagawin na po nating probiotics to para po makita nyo na kung paano ang paggawa natin ng probiotics. Ito naman pong probiotics na to ay subok ko na dito sa aking rabbit tree. Kasi po, simula po na magsimula ako, ito na po yung tinesting ko na probiotics sa aking mga alagang rabbit. At bawat gawa ko naman po, nag-i-improve. Kaya po ito yung pinaka-latest na gawa ko. Sa ngayon po ay bali pang 7 times ko nang gawa ito. Kaya po parang maganda-ganda na po yung pinalabasan. Pero po patuloy pa rin tayong mag-i-improve. Yan po. Wag lang po siya papasukin ng langgam. Ganang po nakikita ng langgam. Dito po sa takip niya. Wag po mabubutas ng ipis o kaya ng kahit ng daga. Yan po. Wala naman. Maayos naman po yung pagkakasil natin ng goma. Yan po. Kaya po bukas ay gagawin na natin tong probiotics. Papakita ko na po sa inyo kung paano ang ginagawa dito para maging probiotics na kapakipakinabang sa ating mga alagang rabbit. So sa iba pa pong mga alaga nating hayop, pwede rin po. Saka ito po, yung sa mga kanal natin, pwede rin po natin lagyan para po mawala yung mga masasamang amoy ng ating mga alagang hayop. At saka po dito, ituturo ko rin po kung paano yung dami ng mga bawat paggamit nito, pagpapainom sa ating mga alaga. Kaya po, hintay-hintay lang po kayo dito sa ating 5 days na update dito sa ating labs. Yan po, bukas po gagawin na natin tong probiotics. Kaya hanggang sa susunod po. Mga kabarangay, muli po isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong gabi ay yung pong ating labs na ginawa ay gagawin na po nating probiotics. Ta-transform na po natin siya from to labs from to probiotics. Kaya po ito nasakto nating 1 week. Kasi po medyo busy po. Kaya po umabot ng 1 week. Pero po pwede rin po siyang 72 hours. Ilan po, basta po ang pinaka maximum is 1 week. Kaya pinaabot po natin to ng 1 week. Ito na po ang kinalabasan niya, no? Kung mapapansin nyo po, yan po, yan. Ano po siya? Parang lutang na keso, tapos maliit na siya, manipis na. Lumabas na lahat yung katas niya. Ngayon naman po, yung katas na ito, yung parang tubig, yung parang tubig na yan naman po yung gagawin nating probiotics. Kaya po kukunin natin siya mula dito. Tapos ang kailangan po natin ay isa pong garapon. Yan po. Garapon kung saan natin ilalagay yung tubig ng labs natin. Yan po. Lagay natin dito. Kailangan natin isang imbudo. Yan po, imbudo. Saka po isang cup. Ito po, 1 cup to. Sukat nito. Gagamitin po natin ito mamaya na may bandang gitna. Saka po ang pinakamahalaga, isang bote. Isang bote, nalalagyan po natin ng ating gagawing probiotics. Dito po natin hihintayin mahinog yung ating probiotics. Kailangan po ngayon, this time, dati po ang nagawa natin ay tissue na may goma. Ngayon naman po, kailangan natin may takip para po mapul na yung
probiotics natin, gumanda na siya. Yun po ang kailangan natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit may takip na ang kailangan. Saka po isa pang natin, kailangan natin ng paper tape, pentel pen, saka po ang pinaka-importante, ito pong katsa o yung t-shirt. Kahit po ano, basta po masasala yung mga buong ano nito, yung labs natin, kailangan wala pong masama, purong tubig lang makuha natin. Kaya po gagamit tayo ng katsa. Ito naman kung katsa na ito, lalagay natin dito sa bote. Yan po. Tapos medyo ilundo lang po natin, ilulundo natin, para po pag nilagyan natin ng tubig ay magtuloy-tuloy lang siya, para naman po hindi maalis. Hiramin na natin yung goma rito sa ating labs. Yan po, lagyan na natin dito sa bibig nito. Yan po, nag-uumpisa ng umulan. Kung mapapansin po ninyo, yung ating garapon wala pang laman. Yan po, ang gagawin natin dito sa isang heringilyang malaki, ito pong heringilyang malaki na ito ang kailangan natin. Kasi po dito natin masusukat kung ilan yung pinakatubig na makukuha natin. So kailangan po natin sukatin kasi sasamahan natin ang pangalan natin po ay molasses. Opo, di sa molasses po yung gagawin ulit natin na base. Kaya po tayo may hiringgilya para po masukat natin, at ang magiging ratio po natin ngayon ay 1:1. Opo, 1:1 po ang magiging ratio natin. Kung nung gumawa po tayo ng labs ay 10:100 or 1:10, ngayon naman po 1:1. Para po mas malinaw, 1:1 ngayon. Yun po gagawin natin. Tara, isa na natin. Kung natin gagawin, tanggalin natin yung takip. Nagkaroon siya ng konting amoy. Kaya nga po pala, mag-alcohol muna tayo. Pag naghugas na ako, gamit pa rin po tayo ng alcohol. Kasi po medyo maselan tong gagawin nating probiotics. Mapapansin po ninyo, wala siyang mga black molds, green molds. Kaya po tuloy ang gawa natin. Ito po, natin. Hiringgilya na po natin siya. Ang sukat po nito ay 35 ml yung pwede po natin mailagay. Yan po, sasagad po natin dahil medyo marami po ito. Basta po iiwasan lang natin yung buo sa babaw, kasi po yung tubig lang ang ating kukunin. Yan po, nakaisa na tayo. Iyaano lang natin siya rito para po masala. Makikita po ninyo, tumutulo. Para po walang masamang bubuo. Basta yung purong tubig lang ang ating gagamitin para maging maganda yung ating probiotics. Ito po, pangalawa. Ito po, pantatlo. Pansin nyo po, may nagkakalaman ng ating garapon. Pantatlong syringe po yan. Ito po, pang-apat. At ito po yung pang-lima. Mapapansin po ninyo, nagkaroon na po ng laman. 5 syringe po yan. Kaya po, pagpapatuloy lang po natin. At yun na nga po mga kabarangay. Na i-transfer na natin lahat. Nakuha natin. Umuno-muno po yung garapon. 24 na hiringgilya po inakuha natin na 35 ml. Kaya po ngayon, gagawin po natin, tutusin po natin. Ito nga po pala yung pinaka keso niya. Ayun po natin, patuloyin po ulit natin yung natira, yung meron pa. Po nating hayaang umuho. Ayun po, meron pang tumutulo.
Basta po 24 yung ating nakuha. Ayan po. Bali naiwan na lang po dito yung keso. Ayan po. Yung keso na yan, gagamitin naman po natin dun sa ating substrate, dun sa paggawa ng floating bag. Kaya po wala po siyang tapon. Bango naman po siya. Yan po gagawin natin. 24 po ang nakuha natin na hiringgilya. Sa 10 ay 350 ml. Sa 20 ay 700 ml. Meron pa po uling 4 na 35. 70, 140, 840 ml po lahat to. 840 ml po ang nito, sukat. Kaya po ngayon, alam na natin na 840 ml yung ating labs na nakuha. Ayan po. Ngayon po, tatanggalin na natin yung ating pinangsala. Kung makikita po ninyo, ayan po, yung mga buo-buo na nakuha. Lagay na po natin dito sa ating tissue. Ayan po. Tapos, dito na natin gagamitin po yung ating panel o yung ating embudo. So, lagay natin dito. Napakabango po na nakuha natin labs. Ayan po. Ayan po, 840 ml. 720. Tapos, meron pang 4 na 35, 70, 140, 840 ml. Basta po, isalin lang natin dito sa pote ng 1.5. Gamitin po natin yung embudo. Ayan po. Nasali na po natin lahat. Bali po lumagay na halos kalahati. Kaya po yung molasses na gagawin natin, na ilalagay natin dito ay 840 ml din po. Gagawin naman po natin pansukat ay itong cup. Bali po itong cup nito ay 250 ml. Di bali po dumami yung inyong molasses na isasama. Kahit konti lang, wag naman po masyadong marami. Kaya po gagawin natin, balik po tayo ng konti rito para po mamaya may panghugas tayo rin sa ating panel na gagamitin. Nagtira po tayo ng konti. Yan po mga kabarangay, nagtira po tayo ng konti. Ngayon naman po, kukunin po natin to. Ito na po yung ating mahiwagang galon ng ginalalagyan ng ating molasses. Ayan po, papatuluan po natin. Ito po ay 250 ml. Pag po kukuha tayo ng tatlo, ayan po, kasalukuyan tumutulo yung ating molasses. Po, halos mapuno-puno na. Ito po yung ating unang 250 ml. Sasama na po natin dito. Sama na po natin dito sa ating labs. Yan po. Kasi po ninyo, yan. Nasasama na siya. Sama na po natin. Yan po. Magkakaroon na siya ng itim sa ilalim. So, yan po yung ating unang 250 ml. Yan naman po yung ating pangalawa. Kunin na po natin yung pangalawang 250 ml.
po yung pangalawa. Oh. Yung puno. Ganun din po ang gagawin natin. Ayan, lalagay lang din po natin. Ayan. Yung pangalawang 250 ml. At yun na nga po mga kabarangay. Oh. Kukunin na natin yung naka 750 ml na po tayo. Tatlo. Bali kukunin natin yung 140. Yan. Tansyahin na lang po natin yung 140. Kasi naman po, hindi naman po masama sumobra to. Pero hindi naman po ganun karami. Kaya po tatuloy lang natin. Yan po. Kung doon sa cup po ay 250 ml yung puno. Ito naman po, medyo kulang. Ano natin. Yung kinuha natin pang-apat. Pinaba na po natin yung galon para po mas makita ninyo yung ating ginagawa. Yan po, ito na po yung ulit. So lalagyan din natin. Yan po, kung mapapansin niyo po mga kabarangay, yung molasses na ilagay natin ay ayan. Kanina po, yun yung sukat ng labs. Yung labs na po ngayon, umangat na po. Nandito na sa babaw. Para po, yan, naghiwalay na sila. Ang gagawin naman po natin dito sa ating itinabi kanina, ito naman po yung panghuhugas natin. Dito sa ulat yan. Para po hindi masayang yung molasses. Yan po. Sama lang din natin dito para po pati yung panel ay ating mahuhugasan. Yan po. Silang po natin. At heto na po yung ating ginawang probiotics na mula sa gatas at sa molasses. Ito, tatakbang po natin siya para po pag-isahin natin sila. Kasi po hindi siya may hihinog pag hindi natin siya pinag-isa. Kaya po gagawin natin, kakalugin natin. Ito, kakalugin natin siya para po sila mag-mix. Yan po, kung mapapansin nyo, nag-mix na siya. Pero magkahiwalay, ngayon, magkasama na siya. At iintay na lang din po natin, ulit na mahinog siya. Kung kayo po yung nagmamadali, 72 hours, pwede na po siyang gamitin. Opo, 72 hours. Pero po kung hindi naman kayo nagmamadali, ito po pwede pong extend lang na extend siya. Kasi po, nandyan na siya, magkasama na sila. Saka po, nga pala po itong ating probiotics na ginawa nito, ay nagtatagal po ito ng matagal. Tumatagal po ito ng 2 taon. Opo, 2 taon kung ilalagay nyo po sa rep. Yun po ang pinaka-buhay niya. Hindi po siya masasayang. Kaya po kung may kaunti-unti lang ang paggamit ninyo, po pwede po siyang ilagay sa rep. Tatagal siya ng 2 years. Yun lang po mga kabarangay.
At atin pong itatabi nito sa room temperature. Pwede pa po ito hindi ilagay sa ref ngayon hanggang sa 72 days. After po ng 72 days, ilagay nyo na po sa ref para po magtagal siya ng 2 taon. Ilan po muna mga kabarangay ang tungkol dito sa ating probiotics. Mga kabarangay, ito nga po yung ating nakuha na ginawa natin probiotics. 10 po siya. Pinalog po natin para po mag-mix siya. Makikita nyo po, gumagalaw po yung parang mga good bacteria po rito sa ibabaw niya. Para po may espiritu siya. Alam po hindi makikita sa video kumbaga nakita niyo po yung parang may guhit na yan. Yun po yung niya. Tapos po, lalagyan na natin siya ng date kung kailan natin siya ginawa. Para po imbak na natin siya ng matagal, hindi po tayo malilimang na lumagpas na po siya sa kanyang 2021. Ito po ang mahalaga rito. Susulat natin yung year na 2021. Kasi po sinabi ko sa inyo na 2 years yung kanyang lifespan. Kaya po 2021 means hanggang 2023 active pa po yung good bacteria niya na nakapaloob dito. Yan po. Gagawa po tayo ng isang 1.5 na probiotics. Saka nga po pala mga kabarangay, kung mayroon tayong pa-shoutout dito, bago po tayo magtapos, shoutout po muna kay Kabarangay Ninja ni Celine TV. At kay Kabarangay Ivanho. At kay Kabarangay Mary Ann Siniga. At kay Kabarangay LC Gaming. At sa ating huling kabarangay na si Rowena San Pedro. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito po sa ating YouTube channel. At sana po nagustuhan po ninyo itong ating content ngayon na tungkol sa probiotics na maaari nating magamit sa ating mga alagang hayop dito po sa farm. Gamit na gamit po ito dahil po sa ating mga alagang rabbit, binibigay ko rin po ito sa ating mga alagang aso. Nasama po natin sa inumin nila, gustong gusto po nila yan kasi po mabuti po ito sa kalusugan ng ating mga rabbit. Kaya po imbis na pagka ganito kalaki at binili mo, mahal na po ito. Hindi ko po masasabi yung eksaktong presyo, pero po alam ko mahal to na mahal tong probiotics na to. Kaya po dito sa itinuro ko, mura lang po ang magagastos ninyo sa isang fresh milk, 1 litro. Ito na po ang nakuha natin. Tapos po hintay-hintay ka lang ng ilang araw. Habang nag-iintay ka, natututo ka po na makatipid at gumawa ng sarili mong probiotics. Kaya po yun lang po mga kabarangay. At kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pakipindot na rin po yung notification bell para po maging updated ka sa ating mga susunod pang mga video. At paki-like na rin po, share, at saka po comment sa baba. Kung may pa-shoutout ka po, comment ka na lang po sa baba. Comment down below na lang po at isa-isa po nating babasahin yan. Paano po mga kabarangay? Hanggang sa muli po. Paalam!